ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood ninyo ngayon ay kung bakit pinupuna ni Brother Eli Soriano ang mga maling aral ng mga relihiyon sa ating panahon. Halina at atin ang panoorin. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli sa tulong ng Diyos ay sumasaimpapawid ang palatuntunan ng dating daan at muli kaming malugod na nag-aanyaya sa inyo sa susunod na oras ng masikhay na pag-aaral ng salita ng Diyos sa Biblia. Alam nyo mga kababayan, ito pong pag-uusap ng aral, pagbibigay ng katwiran ng isang panig laban sa kabilang panig, ng isang panig laban sa ibang panig, ito po hindi masama kung ang pag-uusap Biblia. Ngayon, kung mga pastor na pakunwari ang inyong makakausap, sasabihin sa inyo masama yung pag-uusap na ganyan. Yung sinasabi nilang diskusyon, lalabas sa kanila, palilitawin nila, yun masama. Pero biblically speaking, hindi po masama na ibigay mo ang katwiran mo, ibibigay ko ang katwiran ko, at ang taong bayan ang hahatol kung alin ang mas makatwiran sa mga katwirang kanilang naririnig. In fact, sa Biblia, mismong ang Diyos naghahamon sa tao ng katwiranan. Pakinggan nyo dito sa isang talata ng Isayas. Ang hirap lang dito sa ibang mga pastor ng mga pananampalataya sa ating panahon, hindi po itinuturong lahat ang laman ng Biblia sa kanilang miyembro. Kaya ang mga miyembro na paniwala na pagka may diskusyon, masama na. Hindi po totoong masama yun. Pakinggan nyo sa 1:18 ng Isayas, ganito ang sabi ng Panginoon. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Napapansin nyo? Ang may pangungusap sa talatay ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa ating mga tao, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Dito, maliwanag mga kababayan na ang Diyos mismo hinahamon tayong mga tao. Tayo'y magkatwiranan. Bigay mo yung katwiran mo, ibibigay ko yung katwiran ko. Tingnan natin kung alin ang tama. At kung ang Diyos ang nagsabi na magkatwiranan tayo, merong offer ang Diyos sa taong makikipagkatwiranan sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, bagaman ang inyong wikang kasalanan ay maging gaya ng matingkad na pula, papuputiin ko gaya ng niebe at ng balahibo ng tupa. Ibig ipakita rito ng Diyos, doon sa pagkakatwiranan na itutuwid ang mali. Yung masamay na pabubuti sa pamamagitan ng pagbibigayan ng katwiran ng isa't isa. Itong mga pastor na naglipana sa ating panahon, palibasa hindi nila kayang pangatwiranan yung kanilang mga pananampalatayang itinuturo
sa loob ng kanilang kapilya, kaya doon lang sila sa loob ng kapilya malalakas ang loob na pumuna ng ibang mga pananampalataya. Pero pagka sa telebisyon o sa radyo, hindi sila pumupuna at pag sila napuna, nagre-reklamo. Ang aming paniniwala, mga kababayan, kung kami pumupuna, ay ang aming sarili ini-expose namin sa inyo para kami naman ay punahin din kung kami ay mali. Sapagkat yung pagpuna, sabihin na nating pagtuligsa doon sa mga maling practices at aral ukol sa relihiyon, yan po'y ginawa ng mga apostol ni Kristo. Pakinggan nyo, dito sa isang talata ng gawa ng mga apostol, ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 9 at ang versikulo ay 29, ganito ang nakasulat. Na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon. At siya'y, si San Pablo, at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo. Datapot pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. Ano po ang sabi sa Biblia, mga kababayan? Ang apostol na si Pablo sa kanyang pangangaral ng unang siglo, siyang wika'y nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon, na nakikipagtuligsaan siya sa mga Greko-Hudyo. Dadapot pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. Dito, napapatunayan natin na hindi masamang tuligsain mo yung mali. Ang katunayan, si Kristo, tinuligsa yung mali. Yan. Meron ng mga tao ngayon plastic Marami ho ngayon plastic. Kunyari, wala ka raw pag-ibig pagka pinupuna mo yung kapwa mo. Ito nga ang tunay na pag-ibig sa kapwa. Na yung mali, punahin mo para maituwid. Yung mali, iyong tuligsain para magising yung mga gumagawa ng mali at wag namang madamay ang lalong maraming tao dun sa mali. Alam nyo kasi ang mali, nakakahawa yan, mga kababayan. Yung mali, nakakahawa yan. Mas madaling makahawa yung mali kaysa sa tama. Kaya pag hindi mo binigyan ng pagkakataon na yung tama ang maitanyag sa pandinig ng mga tao, para kang walang pagmamalasakit noon sa kapwa mo tao na maituwid kung saan man ang pagkakamali. Samantala, marami po tayong mga kaibigan na lumiham sa atin na ibig kong bigyan ng pansin sa telebisyon sapagkat ito raw ho ay nangyayari hindi lamang sa isang samahan ngayon, kundi marami raw silang samahang nababalita ang mayroong ganitong pangyayari. At ang mga tanong po'y naririto, ibig kong sagutin sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Ano po ang hatol ninyo sa isang ministro na nagtangay ng babae, na miyembro din nila, at tinangay pa ang abuluyan sa iglesia na pampagawa ng kapilya at ng abuluyan para sa pagpapalaganap? Ang tinatanong ay yung hatol natin. Alam nyo, mga kababayan, kung hatol po ang pag-uusapan, bilang tao, wala po akong karapatang humatol sa kapwa-tao. Pero bilang tao, may karapatan akong basahin yung hatol ng Diyos sa kapwa-tao. Sapagkat alam nyo, yung mangangaral ng Diyos, humahatol yan Kontraryo sa sinasabi ng iba, huwag kayo kang hahatol, bawal ika ni Kristo humatol. Yon, malaking katangahan na naman yon. Hindi tama yung sabihin, bawal humatol. Hindi po totoong bawal humatol. Pakinggan nyo, sa isang talata ni Juan, hindi po totoong bawal humatol. Pagkang ihahatol mo yung hatol ng Diyos, you are just repeating after God. Hindi ho masama yun. Ito ang sinasabi. Sa 7:24 ni Juan, ganito nakasulat. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, ang wika ni Kristo sa kanyang mga alagad. Huwag ang wika kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Utos po bang humatol, mga kababayan? Sabi ni Kristo, huwag kang hahatol ng ayon sa anyo. Ngunit, magsihatol ang wika kayo ng matuwid
na paghatol. Kaya pwede kang humatol, kaya lang yung paghatol na matwid. Alin po yung paghatol na ibinabawal ng Diyos? Kung meron man, pakinggan nyo, sa isang talata ni Mateo, ganito po ang ating mababasa. Kung alin yung hatol na ipinagbabawal ng Diyos at sino ang pinagbabawalan niyang humatol. Ganito nakasulat. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata. O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagay makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Dito po maliwanag kung sino yung bawal humatol. Sino po yung bawal humatol, mga kababayan? Yung hahatol ka, ikaw man nasa iyo rin yung ihahatol mo, hahatulang ka rin. Babalik sa iyo yung ihahatol mo. Pwede ba namang magpipresenta ka, aalisin mo yung puwing dun sa mata ng kapatid mo, eto't meron kang kulaba, may tahilan sa iyong mata. Ang sabi ni Kristo, ikaw ang wikang mapagpaimbabaw. Alisin mo muna yung tahilan sa mata mo. Kung magkagayoy, malinaw na maaalis mo ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid. Kailan ka po may kalayaan? At kailan ka po may karapatang mag-alis ng puwing ng may puwing? Kung naalis mo na yung tahilan sa mata mo. Bawal ni Kristong mag-alis ka ng puwing sa mata ng iyong kapatid kung ikaw mismo ay may malaking puwing din sa iyong mga mata. Ngunit sa panahon, sa sandali, sa pagkakataon na naalis na yung puwing sa mata mo, pwede kang kasangkapanin ng Diyos na mag-alis naman ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Sapagkat yung kapatid mo, hindi niya maaalis at mag-isa niya yung puwing. Mahihirapan siyang alisin. Talagang natural na regla natural na pag ang tao'y napuwing, sa iba ipinaalis yung puwing niya. Ayan ang dapat nating makita dahil kung siya, hindi niya makikita dahil nga yung mata niya mismo ang may puwing yung mata ang pangkita, andun yung puwing. Paano niya maaalis yung puwing sa kanyang mata? Samantalang yung kanyang mata mismong ipangkikita ay may diferensya. Kaya yung pag-aalis ng puwing, isang regla natural na pagka may napuwing, kailangan mo tulong ng kapwa para alisin yung puwing mo. Pero yung isang taong aalis ng puwing sa mata ng kanyang kapatid, meron naman tahilan sa kanyang mata, ayaw ni Kristo, na mag-alis ka ng puwing ng may puwing at baka lalong madisgrasya yung may puwing. Ang gusto ng Kristo, alisin mo yung puwing sa mata mo. Kung magkagayoy, maaalis mong maliwanag ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid. Ano po ang ibig sabihin nito? Ito ba'y literal? Sa spiritual side ng kahulugan nito, ang ibig sabihin, huwag kang hahatol. Kung yung hatol na ihahatol mo ay nasa sayo rin ang diferensya, baka sasabihin mo sa tao, masama yung nangangalo niya, ikaw ay may kabit din. Paano mangyayari? Babalik sa'yo yung inihahatol mo. Pero kung inalis mo na yung kabit mo, nagbago ka at sumunod ka sa Diyos, sabihan mo man yung may mga kabit na alisin yung kabit nila, walang ihahatol na babalik sa'yo. Pero sasabihin mo sa kapwa mo, huwag kang magnanakaw, ikaw ministro mismo yung magnanakaw. O ano sabi ng Biblia? Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Roma, sa Kapitulo 2 at versikulo 20, ganito ating mababasa. Pakinggan nyo. Tagasaway sa mga di nakaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay mayroong kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili.
Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalon niya, nangangalon niya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyusan, ay nananakawan mo ang mga templo. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwawalan mong puri ang Diyos. Ayon. Nakita niyo mga kababayan? Kaya ang tunay na kahulugan ng sinabi ni Kristong, huwag kang hahatol at baka ikaw ay hatulan, kung yung ihahatol mo, nasa iyo rin ang depekto, hahatulan ka talaga. Kaya sabi rito, ikaw ang wika, nagtuturo ka sa iba, hindi mo naman tinuturuan ang iyong sarili. Sinasabi mo sa tao, huwag kang magnanakaw, ikaw mismo magnanakaw. Ikaw ang nagsasabi sa tao, huwag kang mangangalon niya, ikaw ay nangangalon niya. O paano kang hahatol niyan? Pero, kung pagkatapos na nawala na, inalis na ng Panginoon, sa pagtalima mo sa Kanya, inalis ng Diyos ang lahat ng iyong mga maling gawain sa buhay. Pwede ka pong kasangkapanin ng Diyos humatol. Paano ang paghatol na sinabi ni Kristo? Tandaan niyo ang talata. Sa Juan 7, ang sabi, wag kayong humatol ng ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Kaya po, hindi natin hahatulan siya ayon sa akin. Ang hatol na ihahatol natin, hatol ng Diyos. Ang tanong dito ano raw ba ang hatol natin sa isang ministrong nagtangay ng babae na miyembro din nila at ng abuluyang para sa pagpapagawa ng kapilya at sa abuluyang para sa pagpapalaganap. Alam mo kung sino man itong nagtatanong na ayaw ipabanggit ang kanyang pangalan, ang masasabi ko kapatid ganito, kung nagkataon dito sa amin nangyari na yung ministro nagtangay ng babae, kasamang tinangay pati yung abuluyan na pampagawa ng kapilya, ang hatol ng Diyos doon ganito. Dito sa isang talata ng Josue, ito ang ating mababasa sa Kapitulo 6 at versikulo 18. Ganito ang ating mababasa. At kayo, sa anumang paraan ay magsipag-ingat sa itinalagang bagay. Baka pagka naitalaga na sa inyo, ay kumuha kayo sa itinalagang bagay. Sa gayoy, inyong ipasusumpa ang kampamento ng Israel at inyong babagabagin. Ano po ang sabi sa Biblia? Yung mga itinalagang bagay. Ang kahulugan po sa Biblia ng mga itinalagang bagay, yung bagay ng tao, yung ginto, pilak, pera, kahoy, bato, itinalaga mo na para sa Diyos. Kumbaga sa pera, iniabuloy na ng mga miyembro. Inihandog na sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, huwag mong pangangahasan na yung itinalagang bagay, kunin mo't pakialaman mo. Na wala ka namang karapatan. Bawal po yan. Sapagkat, ipasusumpa ang wika ninyo ang kampamento ng Israel. Ayon. May sumpa pong nakaagapay doon. Hindi lang po doon sa tao na gumawa nun, kundi pati lahat nung nasa kampamento, kung kukonsintihin nila yon. Kaya ano po ang hatol ng Diyos para huwag madama yung kampamento? Halimbawa, may gumawa ng ganito, na pati yung itinalagang bagay sa Diyos pinakialaman niya para sa kanyang sarili. Ano hatol ng Diyos? Para wag nang madama yung mga nasa kampamento o yung kasamahan niya sa samahan. Pakinggan nyo, sa 7:15 nito pa ring Josue. At mangyayari na ang makunan ng itinalagang bagay ay susunugin sa apoy. Siya at ang lahat niyang tinatangkilik sapagkat kanyang sinalangsangan tipan ng Panginoon at sapagkat siya'y gumawa ng kaululan sa Israel. Ano po ang tawag ng Diyos? Doon sa gawaing nakikialam sa itinalagang bagay, yun po'y kaululan sa Diyos. Ang hatol ng Diyos, ang makunan ng ebidensya na siya ay nakialam sa itinalagang bagay, susunugin ang wika siya sa apoy.
siya at ang lahat niyang tinatangkilik. Nakita niyo yung bigat niyang kasalanan na yan, mga kababayan. Kaya yung mga ministrong, yung para sa Diyos, ginagamit para sa kanyang sarili, kasumpa-sumpa sa Diyos yan. Kaya kailangan dyan, kung dito ho sa amin nangyari, titiwalag namin ho yun. Aalisan namin ang lahat ng karapatan ng pagsama sa samahang sa Diyos, sapagkat, madadamay pati kami. Magkakagulo-gulo kayo diyan. Pag hindi nyo inalis yung ganyan tao. Babagabagin ninyo ang samahan kung yan ay samahang sa Diyos. Na dapat ninyong maintindihan. Kaya sa samahang sa Diyos, sa iglesyang nasa Biblia, maging dun sa unang-unang iglesia sa Israel, ang sabi po, yung ganon na kumukuha ng itinalagang bagay, yung ganon ang wika ng Diyos, susunugin sa apoy. Hindi lang siya susunugin, pati lahat ng kanyang tinatangkilik. Yung kanyang baka, yung asno niya, kung meron siyang kambing, may siyang bahay, yung muebles, lahat yun susunugin sa apoy para maibsan ang sumpa na nakaambang dumating sa kampamento o sa kapisanan pag kinonsinti ang bagay na yan, mga kababayan. Ngayon, meron siyang susunod na tanong Kasi po, ay hindi po nila tinitiwalag o sinususpindi. Kung hindi lamang po ako nagreklamo, hindi pa sususpindihin. Ganun ba? Konsentidor yung taga-akay mo. Takot yon magsagawa ng kahatulan ng Diyos. Nabibilang yun sa sinasabi ng Apokalipsis na mga duwag. Yung mga duwag na magpatupad at tumupad sa batas, alam po ninyo, yan konsentidor na taga-akay. At hindi katakataka, kaya maaaring kinukonsinti, siya man gagawin din niya yon. Hindi katakataka, sa Amerika lang Hindi ba't meron doon preacher na, yung sa PTL, na hinatulan ng korte ng Estados Unidos ng Amerika dahil sa malversation ng church funds. Pagdidispalko ng funds ng iglesia. Kaya nga po ako sa aking kaliitang ito, mga kababayan, isang bagay na naging panuntunan ko sa buhay, na yung pera ng iglesia, sa iglesia yon, hindi ko pera yon. Mabuti na po para sa akin ang mangutang ako sa bangko o sa tao o sa anumang financial institution. Kung meron akong pangangailangan pansarili, mangungutang ako. Mas mabuti yon. Pero kesa sa pakialaman mo ang pera na itinalagang bagay para sa Diyos. Sapagkat kung halimbawa, iniabuloy ng miyembro yan para sa kapilya, dapat gastusin yan sa kapilya. Kung iniabuloy yan para sa pagpapalaganap, dapat gastusin yan sa pagpapalaganap. Hindi mo dapat ibili ng pamada yan. Yan ang dapat nating makita, mga kababayan. Kaya kung halimbawa, mangangailangan ako ng pamada, kung wala akong pera, maglagay ako ng langis ng niyog. O kaya mangutang ako ng pampamada doon sa tindahan ni Aling Petra sa tabi namin. Pero pakialaman ko yung, gagawin mo pa, sisindi mo pa ng sigarilyo. Yung abuloy ng miyembro, tinalagang bagay sa Diyos, di ba kayo nakukonsensya, mga walang yang ministro? Mga walang hiya kayo talaga. Mga ministro ng demonyo. Biro mo, iniabuloy ng miyembro, inagaw lang sa kakanin, binigay sa iyo yung ikapo, pagkatapos bibili mo ng sigarilyo. Yan, patunayan niyo yan. Lahat ng mga ministrong nagsisigarilyo, patunayan nyo, saan nyo kinukuha yung sigarilyo nyo? Di ba sa abuloy? Mahiya kayo sa Diyos. Magbibisyo kayo, tapos sa abuloy nyo kukunin. Tapos sasabihin ng ibang ministro, saan pa ka namin kukunin? Bawal ka magtrabaho, maghanap buhay ang ministro. Sino nagsabi sa'yo na bawal maghanap buhay ang ministro? Ang mga apostol ni Kristo, pag nagkukulang ng pera, ang iglesia gumagawa ng paraan sa kanilang sariling kamay, kagaya ni Apostol Pablo, na pagka siya'y kinukulang ng pangangailangan, nagtitinda siya ng tolda para may maidugtong sa pangangailangan niyang personal at ng kanyang mga kasamahan. Mga kababayan, mga ministrong tamad sasabihin sa miyembro, bawal ikaw sa amin maghanap buhay. Kung mo bawal, sasagutin mo lahat, pati sigarilyo niya, pati yung pambababae niya, sasagutin mo. Alam nyo, delikado yan. Yung bagay na itinalaga para sa Diyos, hindi dapat pakialaman para sa personal na kapritsyo ng isang ministro, mga kababayan.
Delikado yan, mga kababayan. Kaya, ang masasabi ko, konsentidor yung pastor nyo, yung mangangaral nyo, na nangangasiwa sa inyo. Na kung hindi pa bantaan ng miyembro na siya'y titigil, kung hindi sususpindihin, saka lang sinuspindi. Mag-isip-isip kayo, mga kapatid. Wala na kayong ipagmamalaki dyan sa inyong samahan. Bakit? Paano'y nawala na karangalan ng Diyos dyan sa inyo? Sabi mo, sa Diyos kayo. Ha? Sabi mo, iglesia kayo ng Diyos. Pagkatapos, ganyan ang makikita sa inyo, ministro mismo, magtatangay ng babae, na miyembro din nila. Buti na nga kung sana, iba na tinangay, no? Mabuti-buti yata ng bahagya yung iba natangay. Pero yung miyembro rin niya tinangay, at pagkatapos kasamang itinangay yung abulo yan, napakawalang yung ministro noon, mga kababayan. Yun ang sinasabi rito. Kapakinggan nyo. Baka sabihin nyo, nagmumura ko, ha? Meron mo talagang ganong mga walang hiya talaga. Eto. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip, ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos, dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, na sila, sa di pagkaramdam ng kahihiyan, ay napahikayat sa kalibugan, upang kalakalin ng lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Ano po ang sabi rito ng apostol na si Pablo? Itong mga taong kanyang sinasabi, sa kadiliman ng wika ng kanilang pag-iisip, ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila. O, kita nyo, ito dating nasa buhay ng Diyos. Dating sa Diyos. Ha? Kaya hindi mo katakataka yan dating sa Diyos maging hindi sa Diyos Tingnan ninyo yung Israel, dating sa Diyos. Dumating ang araw, tumalikod sa Diyos. Kaya hahalatain nyo, mga miyembro, yung pamamalakad sa iglesia ninyo. Bakit? Ang sabi sa Biblia sa kahangalan ng kanilang pag-iisip, nangahiwalay sila sa buhay ng Diyos. Di dating sa Diyos ito, dating kaugnay sa buhay ng Diyos. Pero dahil sa kahangalang nasa kanila, nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Na sila, ang wika ng Biblia, sa di pagkaramdam ng kahihiyan, napahikayat sa kalibugan, upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Yon ang delikado. Pagka lahat na ng karumihan ay kinakalakal ng buong kasakiman, mag-isip-isip kayo, mga kapatid, ha? Na nagsasabing kayo dating sa Diyos. Mag-isip-isip kayo. Alam nyo kasi, yan sa Diyos na ililigaw talaga yan Ito, may babasa ako. Ang isang paraan para mailigaw yang sa Diyos, ito sa Isaias 3:12. Ganito sinasabi. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila, at mga babae ang mga pupuno sa kanila. O bayang ko, silang nagsisipatnubay sa iyo'y mga liligaw sa iyo at sisira ng daan ng iyong mga landas. Nakita niyo? Ano ang sabi ng Diyos? Bayan niya ito. Dating niyang bayan. Pero, mga bata ang mamimighati sa kanila. Mga babae ang magpupuno sa kanila. O bayang ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, mga liligaw sa iyo, at sisira sa daan ng iyong katwiran. Kaya ho, ng iyong landas. Kaya ang mangyayari, kahit na dating sa Diyos may posibilidad na maligaw. Lalo na pag ang namuno babae, talaga ililigaw. Yan ang nakasulat sa hula. At alam nyo, walang hula ng Biblia hindi matutupad. Kaya alam nyo, maraming iglesia ngayon, babae nang namumuno. Babae talaga. Maaari sabihin nila sila'y lalaki, pero sa paninindigan, babae. Bakit? Ayaw na makipagdiskusyon. Ayaw nang humarap sa diskusyon. Hindi kagaya nung araw na buhay si kapatid na Nicolas Perez. Aba, walang ministrong tinatanggihan kami sa usapan. Kahit sinong iglesia hinaharap namin. Ngayon, namatay si kapatid na Nicolas Perez. Sabi nyo, sa Diyos pa kayo. Tapos ayaw nyo nang humarap sa diskusyon.
Sa Biblia, pagka ang pag-uusap ay lalaki, ere kahulugan nun. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng unang Korinto, 16, ganito ating mababasa. Magsipag-ingat kayo. Mangagpakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo'y mangagpakalalaki. Kayo'y mangagpakalakas. Ano po ang kahulugan sa Biblia ng pagiging lalaki? Magsipag-ingat ang wika kayo, sabi ni Pablo. Mangagpakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo'y mangagpakalalaki. Ayon, yun ang lalaki sa Biblia. Malakas, matibay, sa paninindigan sa pananampalataya. Lahat haharapin. Pagka kayo urungang buntot ninyo, paano mo sasabihin lalaki kay urungang buntot mo? Ayaw ko humarap sa usapang pang Panginoon. Bakit? Nag-aalala kayo ngayon na kayo talagang gibana ang inyong pangangatwiran. Kaya alam nyo mga kababayan, balik tayo ho dun sa nagtatanong. Yun daw ba, ano raw ba hatol natin dito na sa kanila raw hindi man lang sinususpinde, kundi niya lang sinabing siya'y titigil na sa pagsamba. At napakarami po naming mga miyembro na nagiging sugapa na sa mga bisyo. Pero sige pa rin, hindi sinususpinde. Nakita nyo. Natupad na yung hula sa Biblia na nailigaw na kayo. Kaya mga miyembro, may nagbubukawi, ha? Alam nyo naman dyan sa Bukawi, lalo na dyan sa party ng Lulumboy, maraming mga night spot dyan. Kahit na raw na nagsusuga pa na sa alak, sa lasing, ha? Naglalasingan na, hindi pa rin sinususpinde. Kasi natutupad yung sinasabi rito ni San Pablo. Pakinggan nyo, ang isang relihiyon o ang isang samahan na nakikita at alam na gumagawa ng masasama yung kanyang mga miyembro, pinababayaan, ito po ang sabi ron. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang nagsisigawa ng mga yaon. Nakita nyo? Hindi lamang gayon ang wika ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang nagsisigawa ng mga yaon. Ano ibig sabihin? Kaya ho nila kinukonsinti yun, sila man gagawin din nila yon. Ha? Hindi sila nandidiri dun sa ganong gawain sapagkat sila man gagawin nila yon. Kaya nila kinukonsinti yon, darating ang panahon, gagawin din nila yon. Yun ang sabi ng mangangaral ng Diyos na si Pablo, na sila ang wika. Bagaman nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kahatulan, hindi lamang gayon ang kanilang ginagawa, kundi naman pinapayagan naman nila ang nagsisigawa ng mga yaon. Yan ang dapat niyong makita. Mga konsentidor de malafe ito. Ito yung mga konsentidor na ministro sapagkat ayaw mabawasan ng miyembro, ayaw mabawasan yung palabigasan. Alam niyo, pagka talagang pumasok na sa mga ministro, yung pagpapayama, no? Pagdami ng mga pag-aari, pagdami ng mga may plaisdaan, merong galing lahat sa abuluyan yan, galing lahat yan sa abuluyan. Hindi ba ho kagaya natin, dito ito'y isang bukas na kasaysayan sa mga kapatid. Meron ho tayong kaunting tinatangkilik, pero hindi galing sa abuluyan. Galing ho sa pagtitinda ng lumpia. Ayan ang ating masasabi. Kasi baka ibalik sa atin. Ikaw, Mr. Soriano, meron ka rin palaisdaan Oo, meron akong kapirasong palaisdaan ng tilapia. Pero hindi ho galing sa abuluyan yon. Dahil ako ang pananalig ko, hindi naman masamang maghanap buhay ang ministro Kung halimbawa, hindi naman makakagulo sa isip mo, hindi naman mapababayaan yung salita ng Diyos, ba't naman masama ba yun? Halimbawa, meron akong bakery, meron naman akong baker, meron naman akong kahera, meron naman tindera, o di may hanap buhay pa yung mga kapatid. O ako ba nakikialam pa? Hindi na, basta't bahala na sila ron.
Meron ho tayong feed supply. O di bahala na sila ron. O yung kinikita, para dun sa mga nagbabantay. Pagkatapos, para ho sa ating orphanage. Meron tayong orphanage, bahay ampunang minamantini na 2 bahay ampunan. Kaya alam nyo, mga kababayan, ako hindi naniniwala na makakasama yung naghahanap buhay ang pastor kung kagaya ko na hindi naman nakakaistorbo sa akin yung hanap buhay na yun sa gawain ng Diyos eh. Bakit? Siguro kayo nakakaalam. Hindi ko naman pinababayaan na ang salita ng Diyos ay makalimutan ko. Oh, hindi ba? Nakikita nyo naman eh. Hindi ko naman nalilimutan. Miski magbukas ng Biblia, hanggang ngayon, nagpa-practice ako ng konting bukas eh, nandun na. Oh. At kung maaari nga, kinakabisado ko pa yung salita ng Diyos. Oh. Baka mamaya, maghahanap buhay ka, nakalimutan mo na yung sitas ng Biblia. Ang alam mong sitas ay 3 kalahati, bali pa yung 4. O ayun ang masama. Pero, hindi mo nakakalimutan yung salita ng Diyos. Kesa manloko ka ng kapwa, maghanap buhay ka na. Kesa humingi ka ng abuloy na wala sa Biblia. Saan mo makikita sa Biblia abuloy ng Huwebes? Sige nga. Meron bang pastor ng iglesia dyan na magsasabing, kaya niyang patunayang may abuloy ng Huwebes sa Biblia? Tinitindigan ko. Hindi sa Diyos na turo yan. Manluloko ang pastor na kumukuha ng abuloy ng Huwebes. Samunin niyo lahat sila. Lahat ng pastor na humihingi ng abuloy ng Huwebes. Wala sa Biblia yan. Biro mo, may abuloy na ng linggo, meron pang Huwebes. May Miyerkules pa, ginawa niyong araw-araw ang pagkolekta ng abuloy, tinamaan kayo. Mahiya-hiya kayo. Mga pastor na manluloko, ginagawa niyong palabigasan ng miyembro niyo sa relihiyon. Tapos sabihin niyo, bawal maghanap buhay. Mali! Tingnan niyo. Si Kristo at mga apostol, nagsanta sena. Hindi ba? 12 silang apostol at si Kristo ay 13, nagsanta sena sila. Sila ba nung magsanta sena, niyaya ang mga miyembro at pagkatapos hiningan ng abuloy? Meron ba nun? Wala nun. Itong mga iglesyahan ngayon kunyari sila raw ang tuloy na sa Diyos. Bakit? Meron kaming sugo. Anong sugo? Napasubo lang yan sugo mo. Bakit? Kung di mapasubo sa pangungulekta ng pera, pati ba naman yung Santa Cena kinunan ng abuloy? Wala ho sa Biblia ang abuloy ang Santa Cena. Basahin nyo mula Hinesis hanggang Apokalipsis. Nagsanta Cena si Kristo at mga apostol na siyang modelo ng tunay na Santa Cena, hindi humingi ng abuloy. Kaya ho yung mga pastor ngayon, humihingi ng abuloy sa Santa Cena, manluluko yan. Mandaraya yung mga pastor niya kahit sino pa tamaan dyan. Kung gusto nyo, hamunin nyo ng diskusyon. Lalabanan natin. Para mahayag ang totoo dito sa bansang Pilipinas. Kaya tayo dinadatnan ng kalamidad, maraming walang hiyang ministro rito Niluluko kapwa Pilipino. Pagkatapos pangangakuan pa, magbigay kayo mga kapatid, at pasasaganain tayo ng Diyos. Pasasaganain tayo ng Diyos. Bibigyan tayo ng Diyos liglig, siksik, umaapaw. Asan? Asan yung pangako nyo? Ang pangako mo para magbigay na ikapo, magbigay na ikapo. Para ano? Para pagbibigay na ikapo, pagpapalain. Dadami ang mga pag-aari ng mga miyembro. Yun ang sabi mo. Bakit hanggang ngayon na yung mga miyembro hindi ba nakakahalata kayo niyan? Di ba kayo nakakahalata niyan? Na hanggang ngayon ay mahihirap din kayo? Sana kung totoo sinasabi ng ministro nyo, puro na kayo mayayaman. Hindi, mahihirap din kayo Kaya hindi totoo yan. Dinadaya lang kayo para kayo magbigay. Pinangangakuan kayo ng maling pangako. False hope. Na pagpapalain ko kapatid. Sabi naman ng isang sinungaling, ako nga po pinagpala. Bakit? Ba't daw siya pinagpala? Nagbigay ka ako na ikapo. Ang asawa ko nakapulot ng 7,000. Nung maubos yung 7,000, asan na? Wala na. Mahirap ka na uli. Hindi ganun ang Diyos. Kung tunay ang inyong samahan na yan, hindi dapat magkaganyan na naghihirap din kayo. Dahil ang sabi ng ministro nyo, pag nagbibigay, pinagpapala. Pinararami kabuhayan. Kasi yung mga ministrong iba, ini-interpret yung pagpapala puro literal. Akala pag nakabasa ng pagpapala, dadami ang pera, lalago ang negosyo. Hindi ho naman ako tutol na yung mga kaanib sa tunay na samahang sa Diyos, pinagpapala talaga yon. Pero hindi ang pagpapala ay concentrated dun sa literal na pagpapala. May pagpapalang hinihintay ang mga lingkod ng Diyos na hindi sa panahong ito, hindi sa sanlibutan ito. Pakinggan nyo.
Yung ibang mga pastor, kung mangako, para bang mahahawakan mo ng lahat ngayon Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Sa Lucas, ganito ating mapabasa. Mapapalad kayong at itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon sapagkat kayo bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo kapuotan ng mga tao at kung kayo ihiwalay nila at kung kayo alimurahin at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. Mga gala kayo sa araw na yaon at magsilukso kayo sa kagalakan sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit. Meron nung pagpapalat ganti reserbado sa langit. Ito mga pastor kung mangaral ngayon daw, ngayon. Kaya ang mga miyembro na iinggan niya, bigay naman ang bigay na ikapo. Yaman naman ang yaman si ministro. Sawan-sawa si Ginoong Abuloy sa kanyang ikapong natatanggap araw-araw. Sa Biblia hindi ganon. Kasi alam niyo, mga pastor ngayon, ginawang hanap buhay ang relihiyon Pakinggan niya. Babasahin po natin. Dito po sa ikalawang Korinto, kapitulo 2 at versikulo 17, ganito ating mababasa. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan, ang nagsasalita po si Apostol Pablo. Ang sabi ni San Pablo, hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ano po ang sinasabi ng kasulatan? Marami. Anong ginagawa? Kinakalakal ang salita ng Diyos. Ayun, kaya po ako takot akong gawin ito Yung salita ng Diyos, kalakalin ko. Ang totoo, miski Biblia kung ito'y salita ng Diyos, hindi ko pwedeng kalakalin Kaya ho sa amin, pag may nanghihingi ng Biblia, libre na lang. Kahit medyo nahihirapan ako, ayokong kalakalin kasi ito. May nagpapabili ng Biblia, wag na ho, inyo na. Ayun. Yun ang aking sinasabi. Sapagkat natatakot akong maatangan na yung salita ng Diyos, kalakalin ko. Pwede kong kalakalin yung lumpia. At doon nag-umpisa yung aming maraming kalakal awa ng Panginoon Diyos, nakakaraos kami nang hindi kami nanghihingi ng abuloy na wala sa Biblia. Hindi kami nangungurakot ng mga abuloy na hindi naman itinuro ni Kristo, iimbentuhin namin. Ayun. Mas mabuti kasing alam kong kalakalin ko ang aking pawis. Nagpagod ako kaysa doon sa kalakalin ko ang salita ng Diyos. Alam nyo, totoo, hanga ako doon sa iba Meron ho ako nakita sa Pasay sa may kuli-kuli. Pio del Pilar ho ngayon yung tawag doon. Kuli-kuli ho yun nung araw ng panahon ng mga Amerikano. Alam nyo, sa kuli-kuli, ang tawag pa nung isang Amerikano narinig ko Meron akong kakilala ron sa kuli-kuli na mahusay bukadura. Pwede siyang magpastor. Pwede siyang magministro. Mahusay bukadura niya Pero kaya ako hanga, sabi ko, kasi mas gusto ko na siya kaysa dun sa mga pastor ngayon. Yung mga pastor ngayon, kinakalakal ang salita ng Diyos, hindi nanganganingan Hindi man lang nag-aalang-alangan na yung salita ng Diyos kanilang kalakalin. Mabuti pa yung kilala ko, na bagaman pwede siyang magpastor dahil mahusay siya sa bukadura, pero ang kinalakal niya yung mga babae sa kuli-kuli. Tinyo? Yung mga babae sa kuli-kuli, doon siya nangalakal. Ang tawag doon yata, kwekong. Yung mga ahente ng mga babae. Mapakasamang hanap buhay yun nun. Masamang hanap buhay yun. Pero mas mabuti na yon kaysa dun sa yung mangangaral na dinadahilan ng Diyos ang Kristo at Ebanghelyo para lukohin ang kapwa-tao at iligaw ang kaluluwa. Kasi yung mabibiktima ng kwekong kwekong ho ang tawag dun sa Pasay. Ang mabibiktima ng kwekong halimbawa, nabiktima ka, naubos yung pera mo dahil doon sa babaeng inireto sa'yo. Kikitain mo naman uli yung pera mo Kung pera lang naman kinikita uli Pero yung mga kababayan, kaluluwa mo ang ipahamak ng ministro. Dahil ang kinalakal ang salita ng Diyos, walang pangalang kasamaan yon.
Walang pangalang kasamaan. Ba't ko sinabing walang pangalang kasamaan? Wala kang pwedeng itawag na kasamaan doon. Napakawalang hiyang kasalanan noon. Na yung salita ng Diyos, kalakalin mo. Yung salita ng Diyos, gawin mong puhunan para ka kumita at para iraos mo ang pangangailangan ng iyong sarili at ng iyong pamilya. Kaya, bagaman napakasamang hanap buhay nung mag-ahenti ka ng babae, magkuekong ka. May ibang tawag yata rin, hindi ko lang alam. Pasensya na kayo kung kuekong ang nasasabi ko dahil yun ang alam ko, naririnig ko sa Pasay. Ahenti ng mga prostitute yun Napakasamang hanap buhay yun nun. Pero mas masama ho yung pastor na naka-Amerikana at nakabarong Tagalog, dala-dala Biblia, kinakalaka lang salita ng Diyos, mga kababayan. Yun ho ang mas masama. Kaya, sabi ko, mas mabuti-buti ng konti yung masamang kuekong kaysa dun sa mga pastor na ginawang hanap buhay ang salita ng Diyos sa Biblia. Sa isang tawag yata, ang tawag doon, bugaw. Ayun. Sa Angeles, bugaw yata tawag doon. Kaya, alam nyo mga kapatid, pasensya na kayo ho. Ako kasi, si Brother Soriano, masasabi nung iba, masyado rin akong bulgar magsalita. Alam nyo kasi, hindi ko pinag-aralan sa buhay ko yung maging plastic. Hindi ko pinag-aralan yung maging plastic. Kaya nga nasasabi ko minsan ako'y ako. Hindi ako plastic. I always want to be myself. Ang gusto ko'y laging ako, hindi nagtatago ng anuman sa kapwa, basta't yung sinasabi ko sa harap ng aking mga kapatid, sasabihin ko sa harap ng tao sa telebisyon, sapagkat naniniwala akong totoo yung aking sinasabi. At yung karapatan ko, mga kababayan, na sabihin yung nalalaman kong totoo. Walang batas na humaharang sa atin para tayo pigilan sa sabihin natin yung sinasabi, nalalaman natin totoo. Maliban na lang na kung magsasalita ka ng paninirang puri sa kapwa. Pero ako hindi naninirang puri. Talaga ho, merong mga mangangaral na ganito na kinakalaka lang salita ng Diyos. Yung iba, pag sinabi mo ito, sasabihin, naninirang puri ka. Sino naninirang puri? Ano ba kahulugan ng naninirang puri? Yung puri ng kapwa mo, sinisira mo. Pero, siya ang sumira ng puri niya, sinabi mo lang, hindi ka naninirang puri, kagaya nitong ministrong ire. Tinangay ang babae, na miyembro rin nila, pagkatapos, tinangay pati abulo yan sa kapilya, at tinangay pati yung abulo yan sa pagsamba. Ito ba ngayon, mga kababayan, paninirang puri? Kung ito man sira ang puri, siya sumira ng puri niya, hindi ako. Sinasabi ko lang ito para sabihin sa inyo ang katotohanan. At hindi masamang sabihin ito para makapag-ingat ang mga tao sa relihiyon. Pakinggan nyo, utos ng Diyos yan sabihin yan Dito sa isang talata ng Isayas, sa 58:1, ganito po ang ating mababasa. Humiyaw ka ng malakas. Huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang takakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Ano po ang sabi ng Biblia? Sa mangangaral ng Diyos, humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang takakak, ipahayag mo sa aking bayan ang kanilang mga pagsalangsang. Yung mga pagsalangsang, yung mga kasalanan, yung mga itinatagong mga panluloko ng mga ministro sa relihiyon, kailangang mahayag sa bayan para ang tao ay maging mulat kung kanino sila dapat maniwala at sumama sa mga mangangaral sa ating panahon. Hindi ko po sinasabing ako hindi nagkakasala na. Maaaring nagkakasala rin ako. Maaari na, alam nyo kasi ngayon, marami kang kasalanang magagawa sa paningin ng tao kagaya halimbawa nung, minsan yung aming sasakyan biro yung biglang-biglang nag-init. Mamaya ko, nilalagyan namin sa radiator ng tubig. Yung tubig na inilalagay namin sa radiator, lumalabas doon sa tambutso. Nung aming paandarin ay bumuga ng usok na maitim. Yung pala katuk daw ang sabi ng mekaniko. Nasita kami ng pulis. Tapos sabi sa amin, hindi nyo ba alam na smoke belching is a crime?
lalabas, kriminal na kami. Dahil nag-smoke belching yung aming sasakyan. Ngayon ho, marami kang magagawang kasalanan, miski sa sosyedad ng tao. Pero minsan, mga kasalanan hindi mo naman sinasadya. Hindi ko naman ho kasalanan yung aming sasakyan burok-burok sumuka ng tubig doon sa tambutso yung pala batas sa batas po natin ngayon, criminal ka na pala nun. Crime pala yung smoke belching. At nabasa ko pa doon sa may EDSA sa may Cubao, littering is a crime. No. Yung palang magtapon ka ng basura sa EDSA o sa amang lugar na bawal magtapon ng basura, littering yun. Crime na rin pala yun. Yung pala, kriminalidad na. Kaya ho, maaari sa mga ganung parte, mapuntusan ako ng kapwa. Dahil, minsan dumating sa akin yung summons ng Quezon City Fiscal's Office Bakit? Ba't ka ako? Ano kaya itong kasalanan ko? Takbo ko sa piskal. Pagdating ko ron, meron palang criminal case na nakasampa laban sa akin. Bakit ho? Nagtapon ka ika ng basura. Ayun ang sabi. Nagtapon daw ako ng basura. Sabi ko naman, hindi naman ho ako nagtatapon ng basura, piskal. Hindi nahuli yung tauhan mo na nagtapon ng basura dun sa hindi dapat pagtapunan. Yung pala, yung aming katulong na galing sa Mindanao, yun Muslim. Bagong dating, nandun ho sa Quezon City, nagtapon dun ng basura sa hindi dapat pagtapunan. Yung pala cargo ko, kumo yun katulong ko. Kaya wala akong kamalay-malay, nasa Pampanga ako, yung nagtapon katulong namin galing sa Mindanao na Muslim, nangyari ako idinimanda. Kaya may kausa kriminal laban sa akin doon sa pagtatapon ng basura, pero hindi ako nagtapon. Doon sa mga ganung punto, ako inaamin kong maaaring meron din akong pagkukulang sa lipunan ng mga tao. Pero mga hindi sinasadyang pangyayari. Agaya halimbawa minsan, meron akong inisyuhan ng cheque. Ang cheque ko po Bangko Pilipino. Bumalik yung cheque ko, tumalbog. Bakit tumalbog? Kasi ang usapan namin nung aking kausap, 5 cheque yung blanco. Sabi ko, isa-isa iuhulog, isa-isa. Ang ginawa nung magalit sa akin dahil sa relihiyon, ang ginawa sinabay-sabay na ihulog yung 5. 5 cheque, sabay-sabay na inihulog, sabay-sabay pinetyahan. Nung mabalitaan niyang magsasara yung Bangko Pilipino, usapan namin iuhulog niya yung unang cheque, Agosto. Yung ikalawang cheque, Setyembre. Sunod-sunod. Ang nangyari kung nabalitaan niyang magsasara ang Bangko Pilipino ng July, dahil malakas siya dun sa manager dun sa kanila sa San Fernando, nabalitaan niyang baka masarhan ng Bangko Pilipino ng July, ginawa niya June, inihulog niya na lahat yung checking binigay ko para ako perwisyuhin. Ayun, dinimanda ako ng bouncing check. Sabi ko, kahit na halimbawa sabihin na may kasalanan ako dahil sa bouncing check, hindi ako talaga may kasalanan. Ang may kasalanan yung kaaway ko na inihulog yung cheque sabay-sabay, 5 yon. Natural, babalik yun. Hindi naman tayo milyonaryo. Hindi naman ho tayo nangangalakal sa relihiyon. Ayan. Pero, pagdating dito sa mga kasalanang ganitong kasuklam-suklam sa Diyos, natangayin mo yung miyembro, tangayin mo yung abulo yan, pagkatapos kalakalin mo ang salita ng Diyos, napakawalang hiyang kasalanan yan, mga kababayan. At dapat kundinahin in the strongest possible term yung pagkuha ng abulo yung itinalaga para sa gawain ng Diyos. Yan isang napakalaking kasalanan. Sa Biblia po ang hatol ng Diyos dyan, ipinasusunog yung taong yon na tumangay ng itinalagang bagay sa Panginoon. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ayon sa Biblia, tungkulin ng mga mananampalataya na suriin at punahin ang mga aral na hindi naaayon sa salita ng Diyos. Ipinapaalala ng kasulatan na huwag basta tanggapin ang bawat aral, kundi subukin kung ito'y mula sa Diyos. Ang tunay na aral ay nakabatay lamang sa nasusulat at hindi sa tradisyon o opinyon ng tao. Dahil dito, ang mga maling turo na wala sa Biblia ay dapat ituwid ng may katotohanan, pag-ibig at pagpapakumbaba upang mapanatili ang dalisay na pananampalataya at hindi mailigaw ang iba. Ang lahat ng mga kasulatan
na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.